Wala ng mga magulang ang dalagang si Matilda mula nang maghiwalay ang kanyang ama at ina. Tanging ang kanyang tiyahin na lamang ang nagsilbi niyang pamilya mula nang siya'y elementary pa lang. Simpleng tao lamang ang dalaga, pero ang kanyang pagiging inosente ay masisira nang subukan niyang lumabas sa mundong nakasanayan niya. Nakapag-apply siya ng trabaho, parte siya ng isang marketing group. Dahil sa kanyang katalinuhan at kasipagan, marami ang maiinggit at magagalit sa kanya. Isa na rito ay ang mismong katim niya sa trabaho. Magiging kalbaryo ang kanyang buhay sa kamay ng mga taong makakasama niya. Pero dahil dito, malalaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi pala siya mahirap dahil ang kanyang ama ay anak pala ng isang mayaman. Sa madaling sabi, ang lolo niya ay mayamang tao, ang nagmamay-ari ng kumpanya na kanyang pinapasukan. Ano kaya ang mangyayari sa kapalaran ng dalaga kapag nalaman niya ang tunay niyang pinagmulan? Pagbabayarin niya kaya lahat ng taong nang api at ng alipusta sa kanyang dangal? O mas mananaig pa rin sa kanyang kalooban ang kabutihan? Ang mga kasagutan ay ating malalaman sa pagsubaybay kasama si Mr. Hope sa channel na tambayan ng mga pambihirang kwento ng buhay. Bagsak ang balikat ng dalagang si Matilda na makauwi na siya ng kanilang bahay. Napansin naman agad ito ng kanyang tiyahin kaya agad siya nitong nilapitan. Kilalang kilala na kasi ni Aling Marina ang dalaga. Kahit siguro utot ng dalaga ay kabisado na niya. Kaya kaunting problema lang ni Matilda, ramdam na ramdam agad ng ginang. Anong problema, iha? May nangyari na naman ba sa pinapasukan mong trabaho? Tanong ng ginang sa kanya. Inayos pa ni Aling Marina ang kanyang buhok. Nag-angat siya ng tingin at pilit ng umiti. Nangingilid ang kanyang luha. Pero kalaunan, hindi na rin niya napigilan ang sarili. Tuluyan ang bumagsak ang kanyang luha. Nag-alala naman agad ang matanda. Agad nitong pinunasan ang luha ni Matilda. Bakit, iha? Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Tiya, wala na po ako sa trabaho ko. Malungkot na sagot ng dalaga. Napayuko pa ito at tinapik ang magkabilang palad sa mukha. Ano? Teka, ano bang nangyari? Natanggal ka ba? Nag-resign ka na ba? Tinuloy mo na ba ang pag-alis mo? May nakaaway ka na naman ba? Sunod-sunod ang tanong ng kanyang tiyahin. Hindi na maipinta ang mukha nito dahil sa pag-aalala. Umayos ng pagkakaupo ang dalaga. Itinuwid nito ang katawan at saka huminga ng malalim. Pinunasan nito ang luha. Saka tumingin ng seryoso sa kanyang tiyahin. Pero agad ding sumilay ang ngiti nito bago magsalita. Tiya, mawawala na ako sa trabaho kasi aalis na ako ron. Tinanggap na ako sa Alvarez Empire. Doon na ako magtatrabaho. Yun na ang bagong trabaho ko. Sobrang tuwang-tuwa ang babae. Kaya naman litong-lito ang matandang si Marina dahil sa mga ikinikilos ng kanyang pamangkin. Hindi nito alam kung ano ba talaga ang kanyang mararamdaman. Kinurot niya si Matilda sa tagiliran ng sawayin niya ito. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Kanina umiiyak ka, ngayon tumatawa ka na. Nabubuwang ka na ba? Inis na tanong ng kanyang tiyahin. Eme lang yung paiyak ko kanina, tiya. Tears of joy kasi yun. Ang totoo talaga niyan, malungkot talaga ako na aalis na ako sa dati kong trabaho. 1 taon din kasi akong napamahal sa trabaho ko doon. At kahit na napakaraming toxic na tao ron, naging masaya rin naman ako ron dahil marami akong natutunan. Pero masaya ako kasi makakaalis naman na ako ron. Magkakaroon na ako ng bagong trabaho. Mas malaki ang sahod at mas maayos pang environment. Saad ng dalaga. Bumuntong hininga na lamang ang ginang na si Marina. Buong akala kasi nito ay may nangyari na namang hindi maganda. Nakahinga ito ng maluwag. Akala ko naman kasi kung ano na namang dinaanas mo eh. Mabuti naman at ganyan palang totoong nangyari. Sa susunod nga, tigilan mo ang kakaganyan mo, ha? Sabihin mo agad para hindi naman ako nag-aalala. Wika ng matanda na may kasamang inis. Pero mababakas din naman sa mukha nito ang kaligayahan. Pasensya na, tiya. Gusto ko lang naman ng thrill eh. Sagot niya. Thrill mong mukha mo.
Pumasok ka na nga sa loob at kakain na tayo. Isasampay ko lang itong mga sinampay ko. Puro ka talaga kalokohan. Pumasok na lamang ang dalaga sa kanilang bahay. Inihanda na niya ang kanilang pagkain. Noong mga sandaling yon, aminado ang dalaga na talaga namang nalulungkot siya. Pero kahit na papaano, nagkakaroon siya ng pag-asa na sa bago niyang papasukan, mas magiging produktibo na siya at mas magiging masipag. Dahil ang kanyang iniisip, wala nang mga toxic na tao sa bagong papasukan niya. Naging masaya naman ang hapunan nila ng kanyang tiyahin. Gaya ng dati, nakaugalian na nilang pag-usapan ng mga taong kinaiinisan nila. Partikular na rito ang mga taong tsismosa sa tapat ng kanilang bahay. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng dalaga na kahit tahimik lang naman silang tao, marami pa rin ang naiinggit sa kanila kahit na hindi nila alam kung ano ang dahilan. Hindi na lamang nila pinapansin ang mga yon. Ang mahalaga naman sa kanila, wala silang tinatapakan na tao. Makalipas ang ilang araw, naging abala ang dalaga sa pag-aasikaso ng kanyang mga requirements. Kinabukasan kasi ay tutungo na siya sa bago niyang trabaho. Pagod na pagod ang dalaga nang magpahinga siya sa isang karinderya. Matindi rin kasi ang init nun habang palakad-lakad siya sa lansangan. Isang requirement na lang ang kulang niya. Habang nagpapahinga, isang lalaki ang bigla na lang kumalabit sa kanya. Matilda? Uy, Brent, ikaw pala yan. Akala ko picture mo lang eh. Charot. Natawa pa ang dalaga. Hinarap niya si Brent. Magkakilala sila ng binata. Schoolmate niya ito at nakasama sa isang organization ng college. Hindi naman sila sobrang close. Pero minsan na rin naman silang naging magkaibigan dahil sa isang common friend din. Anong ginagawa mo rito? Ang init-init ah. Tanong ng binata at umupo rin ito sa tabi niya. May nilalakad kasi akong requirements. Sa awa ng Diyos, 2:00 pa lang, isa na lang ang kulang ko. Ikaw, bakit ka nandito? May inaasikaso ka rin bang requirements? Tanong niya kay Brent. Wala. Nandito lang ako kasi may pinuntahan akong kaibigan ko malapit dito nagtatrabaho. Day off ko kasi ngayon. Alam mo na, gala-gala. Naglalakad ako kasi walang masakyan dun eh. Sabi ng binata sabay ngiti ng malapad. Hulaan ko, yung kaibigan na sinasabi mo kaibigan no? Naku, hindi lalaki yun. At saka wala pa sa isip ko ang kaibigan. Trabaho muna. Kapag mayaman na ako, saka na ang kaibigan na yan. Katwiran ng lalaki. Natawa na lamang din si Matilda sa sinabi nito. Sus, kunwari ka pa. Sa pogi mong yan wala kang jowa. Wala nga, ang kulit. Uy, pasensya na. Masyado yata akong feeling close. Wala lang. Na-miss ko lang kasi yung usapan natin lagi nung nasa org pa tayo. Kaya nga nakakamiss talaga yon. Biruin mo, ilang taon na rin pala ang nakalipas. By the way, magpapasa ka na ba ng requirements ngayon? Gusto mo, samahan na kita? Wala rin kasi akong gagawin today. Nakakabagot. Pag-alok ng lalaki. Pero tumanggi agad ang babae dahil sa hiya. Hindi na. Bukas naman ako pinagpapasa. At saka nakakahiya naman. Day off mo tapos mapapagod ka lang. Sagot naman ni Matilda. Saan ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Brent. Magtatrabaho pa lang sa Alvarez Empire. Pagkasabing ito ni Matilda, ay agad na nanlaki ang mata ng binata. Sumilay na naman ang malapad nitong ngiti. Alvarez Empire? Doon din ako nagtatrabaho eh. Ibig sabihin, magiging magkatrabaho tayo. Mararamdaman ang pagkasabik sa tinig ni Brent. Nagawa pa nitong alugin ang balikat ng dalaga. Oh my God, ang liit talaga ng mundo, no? Magkakasama nga tayo. Nasasabik ding wika ni Matilda. Anong department ka? Tanong pa ng lalaki. Marketing department ako. Ayos, ako rin! Nag-appear pa ang dalawa ng mga sandaling yon. Sa sobra nilang tuwa, umorder na lamang sila ng kanilang makakain. Ang dami nilang napagkwentuhan ng mga sandaling yon. Sinamahan na nga rin ni Brent ang dalaga sa huli nitong requirements. Mabait naman si Brent. Sa katunayan,
Isa si Brent sa palaging umiintindi sa kanya kapag nabubuli siya ng member ng organization. Ang kaso nga lang, hindi rin naman kasi pala kausap si Brent noon. Tahimik ito at parang laging may sariling mundo. Kinakausap lang nito ang mga taong tingin nito ay makakasundo niya. At isa na nga rito si Matilda. 3:00 pa lang ng hapon, nakauwi na agad si Matilda. Handang-handa na ang babae para sa kanyang unang araw sa Alvarez Empire. Kinakabahan siya. Pakiramdam niya kasi, maninibago siya. Mangangapa na naman siya kahit na marketing naman talaga ang kanyang trabaho noon pa. Kumusta naman ang paglalakad mo ng requirements? Tanong ng kanyang tiyahin nang magkaharap na sila sa hapagkainanda kung 7:00 ng gabi. Kararating lang din kasi ng ginang dahil maghapon itong nasa palengke. Ayos naman. Naging masaya naman po. Kasi nakita ko yung kaibigan ko nung college. Kasama ko sa organization noon, tiya. Ang pogi pa rin niya hanggang ngayon. Kinikilig pang sabi ng dalaga. Uy, ikaw, sinasabi ko sa'yo ha. Saka na yung love life na yan. Unahin mo muna ang sarili mo. Sinabi ko sa'yo, saka na ang mga ganyan kapag nabibili mo na ang lahat ng bagay na pinapangarap mo lang noon. Ito naman si Tia, masyadong seryoso. Nakikinig naman po ako sa'yo at saka wala namang something sa aming dalawa. Parang tropa-tropa lang talaga. Nagpapaalala lang ako sa'yo, Matilda. Ikaw pa naman, madalas kang madaling mauto. Mas maganda nang hindi ka nakakalimot. Para din naman sa'yo ang sinasabi ko. Sabi pa ni Aling Marina. Balita ko po, malaki-laki ang sahod ko rin sa bago kong papasukan. Kaya ibibili rin po kita ng mga gusto mo, Tia. Nakangiting wika ng dalaga. Wag na, ayos lang naman ako. Kaya gusto kitang magtrabaho para kayanin mong buhayin ang sarili mo sakaling mawala na ako. Tia naman, parang sira. Bakit ba ganyan ka na naman magsalita? Iritadong wika ni Matilda. Matilda, inihahanda lang kita sa mga maaaring mangyari. Kaya ikaw, dapat handa ka rin sa realidad. Hindi habang buhay masayang kapalaran na meron tayo. Alam kong masayahin kang tao, maganda yan. Pero paminsan-minsan, dapat alam mo rin kung kailan ka magseseryoso. O sige na, ubusin mo na yan. Niluto ko pa naman yan para sa'yo, tapos hindi mo man lang mabawasan. Puro ka na lang fried chicken. Sabi ni Aling Marina at bumuntong hininga na lamang ito. Mabilis na lumipas sa mga sandali, sumapit na rin ang kinabukasan. Handang-handa na ang dalaga noong mga oras na yon. Pormal ang kanyang kasuotan. Katamtaman lang din ang tingkad ng kanyang makeup at sa unang tingin, iisiping mayamang tao ang dalaga. Pero sadyang marunong lang talagang pumorma. Sa katunayan niyan, probinsyana talaga ang dalaga. Magdadalawang taon pa lang siya sa Maynila. Pero marami pa rin talaga itong hindi nalalaman tungkol sa syudad. Masyado kasing abala ang dalaga sa pagtatrabaho. Masyado ring maligalig. Kahit halos 2 taon na rin siya sa syudad, talagang kung minsan, nagiging ignorante siya sa bagay-bagay. Tipikal na probinsyana si Matilda na hanggang ngayon, nasa adjustment period pa rin. Good luck. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo. Huwag ka masyado maligalig ha. Wala na tayo sa probinsya. Nasa syudad na tayo. Pagpapaalala sa kanya ni Aling Marina. Tiya naman, hindi naman na ako bago sa syudad. Sagot niya na natatawa pa. Alam ko, pero kahit na hindi ka na bago rito, dapat aware ka pa rin sa paligid mo. Baka nakakalimutan mo, bago na ang mga makakasama mo. Huwag kang maligalig at mag-obserba ka sa paligid mo. Ayokong gagamitin na naman nilang panukso sa'yo na kaya ka ganyan probinsyana ka. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Tia. Naiintindihan ko naman po kayo. Susundin ko po ang sinasabi niyo para hindi po kayo mag-alala. Mabuti naman kung ganon. O sige na, lumarga ka na at baka tanghaliin ka pa. Sandali pang yumakap ang dalaga sa matandang babae. Kumaway pa ito nang lumabas na rin ang kanilang gate. Bago sumakay ng tricycle, napangiti pa ang dalaga dahil nakita niyang nag-text na pala sa kanya si Brent.
May usapan kasi silang magsasabay silang pumasok, tutalay pareho naman sila ng schedule. Maya-maya lang, nakarating na rin siya sa harapan ng malaking gusali. Napatingala ang dalaga at napangiti. Mas malaki yun sa inalisan niyang kumpanya. Talagang nakakalula. Nang idako niya na ang kanyang tingin sa entrance, huminga na siya ng malalim. Nagsimula nang maglaro ang kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok niya, bumungad agad sa kanya ang binatang si Brent. Kanina pa pala ito nakaupo sa gilid at nag-aabang sa kanya. Sorry, kanina ka pa naghihintay? Tanong ng dalaga sa binata. Hindi maaga lang talaga akong dumating. O ano, ihatid na kita sa office para maipasa mo na ang mga requirements mo? Tanong ni Brent. Sige, kinakabahan nga ako eh. Pero kayang-kaya ko naman to. Nakangiti naman niyang wika. Naglakad na ang dalawa palapit ng elevator. Pagpasok nila, may mga nakasabay silang ibang empleyado. May 2 babae sa mga yon. At ang isa ay tila iritadong makatabi si Matilda. Siksikan kasi sa elevator kaya hindi maiwasan na magkadikit-dikit sila. Pwede bang umusog ka ng konti? Magkakapalit na tayo ng mukha sa sobrang lapit mo sa akin eh. Sabi ng babae kay Matilda. Ay, sorry miss. Wala na kasi ako mauurungan. Siksikan na talaga eh. Sagot ni Matilda at tinarayan lang siya ng babae. Nang bumukas ang pinto ay naunang lumabas ang babaeng yun. Bahagya pa siya nitong binangga. Nung mga sandaling yun, napailing na lang si Matilda. Huwag mong pansinin yun. May attitude talaga yun eh. Wika ni Brent. Kilala mo siya? Tanong ni Matilda sabay iling. Oo, si Aliyah. Mas nauna yan sa akin dito. Maraming nakakapagsabi sa akin na masama raw ang ugali ng babaeng yan. Kaya sakaling makasama mo siya sa team nyo, huwag mo na lang pansinin ha. Umiwas ka na lang. Kasi baka ikaw pang mapasama. Tumangutango na lamang si Matilda sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa ay tinahak na rin nila ang daan patungo sa opisina. Naipasa ni Matilda na maayos ang mga kailangan sa trabaho. Pagkatapos, sinabihan na rin siyang sa mismong araw na yon ay magsisimula na siya. Dahil hindi niya pa alam kung anong sistema ron, mangangapa pa siya sa unang araw. Sayang, Team Alpha ka pala. Nasa Team Beta ako eh. Pero ayos lang, malapit ka lang din naman sa akin eh. At isa pa, sabay naman ang schedule nating dalawa. Nakangiting wika ni Brent. Sayang nga eh. Pero ayos lang. Ang mahalaga naman, may trabaho ko, di ba? Sagot naman niya nang maingiti rin sa muka. Pero ang totoo, medyo nangihinayang din siya. Gusto pa naman sana niyang makasama sa iisang team si Brent, pero naging salungat ang inaakala niya sa tunay na nangyari. Ayon sa pagkakaunawa ni Matilda, ang mga nasa Team Alpha ay ang mga empleyadong magagaling at talaga namang matatalino. Kaya naman naisip niya na baka yun din ang tingin sa kanya ng team head nila. Pagpasok niya sa opisina ng Team Alpha, napatingin agad sa kanya mga kaopisina niya. Sa puntong yun pa lang ay nakaramdam na siya ng hiya. Alam niyang nagtataka ang mga yun sa kanya. Listen, this is our new member. Miss, introduce yourself. Sabi ni Mrs. Racal sa kanya. Sandali namang tumigil ang mga empleyado sa mga ginagawa nila. My name is Matilda de los Reyes. Hello po sa inyong lahat. Sabi naman ni Matilda. Pumati naman sa kanya ang halos lahat ng naroon. Pero maliban na lamang sa 2 babae. Ang isang babae ay pamilyar sa kanya, si Aliyah. At ang isa namang babae na nakasimangot sa kanya ay si Lara. Hindi na lamang niya yun pinansin. Sinunod niya ang payo ng kanyang kaibigan na si Brent. Matapos umalis ng kanilang team head ay agad na lumapit ang babaeng si Lara sa kanya. Nakaupo na siya noon sa kanyang cubicle at magsisimula na sanang tingnan ang pinagagawa sa kanya ni Mrs. Racal. Ang kaso nga lang ay mukhang may mang-iistorbo sa kanya. So, bago ka lang? Tanong ng babaeng si Lara. Oo, bago lang ako. Kakasabi lang ni Mrs. Racal kanina. Sabi ni Matilda na bahagya pang natawa. Pero hindi yun nagustuhan ni Lara. Pakiramdam nito ay pinipiloso po siya ni Matilda. I think masyado kang masaya, pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo.
Mali ka ng team na napasukan. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang ay magpalipat ka na. Pero dito ako nilagay ni Mrs. Racal. Nakakaya naman kung mag-iinarte pa ako. Sagot naman ni Matilda. Well, wala naman akong magagawa kung talagang ganyan ang gusto mo. Pero good luck. This is hell. Sabi pa ni Lara. Natatawa pa ito ng mahina nang maglakad na ito palayo. Napalunok na lamang din ng laway ang dalaga. Medyo kinakabahan siya pero iniisip na lang niya na kailangan niya ng trabaho. Isa pa, sanay naman na siya sa mga taong gaya ni Lara o kaya ni Aliyah. Sa tingin niya, sakaling kulitin siya ng dalawang babae, kakayanin naman niya yung tiisin. Nagsimula na ang babae sa kanyang ginagawa. Nireview niya muna lahat ng project na binigay sa kanya. Makalipas lang ang ilang oras, sumapit na rin ang tanghali. Sabay-sabay na silang lumabas para mag-break. Mabilis na lumipas ang oras. Unti-unti nang nakakabisado ni Matilda ang mga ginagawa sa kanyang trabaho. Malayong malayo yun sa sistema na nakasanayan niya. Pero kahit na papaano naman, nakakasabay na rin siya. Ang tanging nagiging problema lang naman niya sa trabaho ay ang mga kasama niya sa team. Lalong-lalo na sina Aliyah at Lara na palagi na lang kumukontra sa mga suggestion niya. Nasa loob sila ng iisang conference room ngayon habang nagbibigayan ng kanya-kanyang opinion tungkol sa bagong product na kanilang ipopromote. Kailangan nilang mag-isip ng mas bago at mas patok sa mga tao. Lalo na't dumadami na rin ang kompetensya sa mundo ng pagnenegosyo. We need a solution kung papaano natin ipopromote sa media ang product ng client natin. Hindi ko kailangan ng payabangan dito. Wala akong pakialam kung sino ang magaling sa inyo. Ang gusto ko kung ano ang maitutulong ninyo. So stop being competitive sa loob ng team ko. Kailangan ko ng teamwork. Right, Aliyah? Sabi ni Mrs. Racal. Nagkaroon kasi ng kaunting pagtatalo sa pagitan ni Aliyah at ng iba pa nilang kasama. Nagtaas si Matilda ng kamay. Agad din naman siyang tinawag ng kanilang team head. Yes, Miss De Los Reyes? What if, ma'am, gumawa tayo ng promotional video na nakabase sa environment ng mga magsasaka? Since ang product po ng client natin ay candy na gawa sa mga gulay, pwede po natin tong i-connect sa mga farmer. Sabi ni Matilda. Agad namang nagsalita ang babaeng si Lara. Isasama natin sa promotional video ang mga farmer? Hindi mo ba naiisip na kailangan bayaran pa rin ng client natin ang mga farmer para dyan? Walang libre ngayon. Gagamitin natin sila para kumita ng client natin. Kontra ni Lara. Hindi natin sila gagamitin. Mas mainam na sabing tutulungan natin sila, tutulungan din nila tayo, tutulungan nila ang client natin, tutulungan siya ng client natin. Bigayan lang. Miss De Los Reyes, just tell us kung ano ang pinupunto mo. Sabi naman ni Mrs. Racal. Ma'am, since nakalagay po sa data na desperado na ang client natin na maisalba ang business niya at wala na ring makitang paraan para magawa yun, naisip ko po na bakit hindi natin isuggest sa business owner nito na ang kalahati ng kikitain niya mapupunta sa magsasaka at ang kalahati naman mapupunta sa kanya. Matutulungan natin ang magsasaka. At the same time, matutulungan din nila tayo to promote the product since mas may alam sila sa mga gulay at sa mga tinatanim nila. Pero marketing team tayo. Hindi tayo for charity na pwede tayong mag-decide kung anong dapat gawin sa client. Ngumisi pa si Lara. Pero hindi naman papatalo rito ang dalagang si Matilda. Hindi naman talaga tayo ang magde-decide. This is a proposal na maaaring pag-isipan ng client. This is a win-win situation. Alam natin lahat ng status ng business ng client. Naghihingalo na ito and us, as marketing team, we need to think outside the box. Kung talagang mahal natin ang ginagawa natin, hindi lang tayo rito magpo-promote ng business. Nandito rin tayo para isalba ang negosyo ng client natin. Miss De Los Reyes, kagaya ng nasa data, palugin na ang negosyo. Sa tingin mo kaya magwawaldas pa ng pera ang client natin para ibayad sa mga farmer? Tanong naman ni Mrs. Racal. Kagaya po ng sinabi ko, ma'am, yung kikitain sa unang batch ng production kalahating mapupunta sa farmer.
Wala po siyang ilalabas na pera para ibayad sa kanila. Lahat ng ilalabas niya ay for production. Paano kung hindi bumenta ang product tapos maliit lang ang kinita niya? Hahatian niya pang farmers, edi wala rin siyang napala, mas lalo lang siyang nalubog. Si Aliyah naman ang nagsalita. Kung sakali mang hindi kumita ang product, that means hindi natin nagawa ng maayos ang job natin. Tayong marketing team, kaya responsable tayo sa magiging outcome. Kaya para hindi mag-fail, we need to do our best. Kapag nag-click ang marketing strategy, nakatulong tayo sa farmer, nakatulong pa tayo sa client, and then tuloy-tuloy na yon. Bukod sa product, may ipopromote din natin sa lahat kung anong buhay ng isang magsasaka. Maiintindihan ng mga tao kung gaano kahirap ang trabaho nila. We are not using them. We are just taking this opportunity na maging eye-opener sa lahat. I know this is business, pero mas pinagpapala ang business na merong puso. Sa sinabing yun ni Matilda, napatango niya ang kanilang team head. Mukhang sumang-ayon ito sa sinabi ng dalaga. Sa lahat ng nandito, si Miss De Los Reyes lang ang nakapagbigay ng maayos na suggestion. And mukhang wala nang may gustong mag-suggest. I will consider her proposal. Miss De Los Reyes, before you go out, pumunta ka sa office ko at ipapakausap ko sa iyo ang client sa call. Kapag pumayag siya sa proposal mo, tomorrow ay magsisimula na tayong kumilos. Dismiss! Nauna nang lumabas ng silid ang kanilang team head. Palabas na rin sana si Matilda nang biglang humarang sa dadaanan niya sina Lara at Aliyah. Tingin pa lang ng dalawa ay alam na agad ni Matilda na walang gagawing maganda ang mga ito. Bida-bida ka rin talaga no? Bungad sa kanya ni Lara. Ha? Bida-bida? Nagtataka niyang tanong. Kunwari ka pang walang alam, pero una pa lang yun naman na talaga ang gusto mo mangyari. Ang mapansin ni Ma'am Rakal. Buwelta naman ni Aliyah. Ginawa ko lang ang trabaho ko as part of the team. Anong masama sa ginawa ko? Sabi pa ni Matilda. Pero mukhang walang balak na makinig sa kanya ang dalawa. Kitang-kita sa mukha nito na talagang nangingibabaw ang inis. Tingnan na lang natin kung magiging successful ang sinasabi mo. Bago ka pa lang, kulang ka pa sa experience, kaya wag ka masyadong kampante. Wika naman ni Lara. Kung iniisip nyo na nakikipagkompetensya ako sa inyo, bahala kayo. Basta ako, gagawin ko kung ano makakabuti sa team. Yun lang. Huwag kang bida-bida, yun lang yun. Kasi nakakairita mga katulad mong baguhan pero akala mo kung sino na magaling. Sabi pa ni Aliyah. Tumingin pa ito ng masama sa kanya bago tuluyang umalis ang dalawa. Napapailing na lamang ang dalaga. Wala naman kasi siyang naaalala na meron siyang nagawa sa mga yon. Totoong trabaho lang ang inaatupag niya. Ni hindi nga siya nakikisali sa mga nagchichismisan kapag break time. Lumabas na lamang si Matilda ng silid. Bumalik sa kanyang trabaho. At makalipas lang ang ilang oras, pinatawag na siya ni Mrs. Rakal. Pinakausap sa kanya ng kanilang team head ang client nila. Sa kabutiang palad, nagawa niyang makumbinsi ang kanilang kliyente. Noong mga sandaling yun, tuwang-tuwa si Matilda. Napayaka pa siya sandali sa kanyang team head pero agad din namang humingi ng paumanhin. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mukha ni Matilda. Masaya siyang lumabas ng building. Habang naghihintay ng masasakyan pa uwi, ay biglang dumating naman si Brent. Tinapik siya nito sa balikat nang abutan siyang nakangiti. Uy, ganda ng ngiti mo ah. Anyari? Tanong ng binata. Kasi naman, nakausap ko kanina ang client namin. At ayun, pumayag siya sa proposal ko. Masaya niyang sabi. Ayos, ang galing mo naman. Wala ka pang 1 buwan pero gumagawa ka na agad ng pangalan ha. Anong gumagawa ng pangalan? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Pero sana maging successful. Kapag naging successful to, ililibre kita ng kape. Wika ng dalaga at mahina pang sinuntok ang lalaki sa braso. Kape lang? Walang pang tsibog? Pabiro nitong tugon. Di samahan natin ng chicharon. Pambihira, kape tapos chicharon? Natatawa pa ang binata nang sabihin yon kay Matilda. Noong mga sandaling yon, walang kamalay-malay ang dalawa na pinapanood lamang pala sila ng babaeng si Lara.
Lalong nainis ito kay Matilda. Lingid kasi sa kaalaman ni Matilda, matagal nang nagkakagusto si Lara sa binata. Pero dahil wala namang pagtingin si Brent kay Lara, tila umaasa lamang ang babae. Pag-uwi ng dalaga sa kanilang bahay, naabutan niyang nagliligpit na ng sinampay ang kanyang tiyahin. Tinulungan na lamang niya ito para mas madaling matapos. Oh, mukhang masaya ka yata ngayon ah. Lalaki ba yan? Tanong ni Aling Marina. Tiya naman, hindi ah. Kaya ako masaya ngayon kasi na-approve ang proposal ko sa work. Napapikit pa sa sobrang saya ang dalaga. Nako, talaga naman. Congrats, Iha. Sinasabi ko na nga ba na kahit saan ka ilagay, talagang magaling ka. Sa linggo magsisimba tayo. Magpapasalamat ka sa Panginoon dahil dyan, ha? Opo, tiya. Natigilan ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang nag-aaway sa kabilang bahay. Napailing na lamang ang matandang si Marina. Sa araw-araw kasi na lumilipas, laging nag-aaway ang mag-ama na kapitbahay nila. Tiya, ganyan ba ang pakiramdam ng may ama? Laging may kaaway? Uy, biro lang ha. Natatawang sabi ni Matilda. Shh, baka marinig ka, loko ka talaga. Tiya, curious lang po ako. Ano po bang itsura ni na papa at mama? Grade 2 lang po kasi ako nung iniwan nila ako sa'yo, di ba? Kaya hindi ko na rin kabisado ang mukha nila. Nako, wag mo nang alamin pa. Hindi ka na dapat nagiging interesado sa kanila. Sa ginawa nila sa iyong pag-iwan, pinatunayan lang nila na hindi sila pwedeng maging magulang. Wag na nga natin itong pag-usapan. Nabubuhay lang ulit ang galit ko sa kanila eh. Nanahimik na lamang si Matilda. Ginagalang niya ang nararamdaman ng kanyang tiyahin. Kaya sa tuwing may sisingit sa usapan ng kanyang mga magulang, hindi na rin niya yun pinapahaba pa. Alam niya kasi kung gaanong naghirap si Aling Marina para lang mapalaki at mapaaral siya. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Sabay na lamang silang kumain at pagkatapos, nagpahinga na rin siya sa kanyang silid. Kinabukasan, inihanda na ni Matilda ang mga gamit na kanyang dadalhin. Mayroon kasi silang pupuntahan na sakahan kasama ang kanyang buong team. Kailangan kasi nilang makipag-coordinate at makipag-ugnayan sa mga magsasaka nang sa ganon ay maisagawa nila ng maayos ang gagawin nilang promotional video. Pagdating niya sa kumpanya, naroon agad ang isang bus na service nila. Mahaba ang bus pero hindi naman sila lalagpas ng 15 katao. Habang nakaupo na siya sa bandang gitna, isang lalaki ang tumabi sa kanya. Medyo gwapo naman si Noel. Mabango at talagang malakas ang apil nito. Pero baliwala yun kay Matilda. Hindi umeepekto ang mga ngiti ng binata. I'm sorry? Sabi ni Matilda nang magulat siya sa pagtabi nito. Pwede bang makiupo? Tanong ng lalaki. Maraming bakanting upuan. Bakit dito ka pa uupo? Wala lang. Gusto ko lang makipagkaibigan. By the way, Noel nga pala. Part din ako ng team, kaya ngayon mo lang ako nakita. Kasi nitong mga nakaraang araw, naka-out of town ako eh. Ako kasi ang pinadala na representative para sa isang malaking project na hawak natin. Kaya yun, nandito na ako ulit dahil hindi nakuha yung client eh. Well, baka hindi ako magaling. Sabi ng lalaki at nagkibit pa ito ng balikat. Hindi naman nakapagsalita si Matilda. Sa totoo lang kasi, hindi naman talaga niya alam ang sasabihin. Bibihira lang kasi siyang makihalubilo sa mga hindi niya kilala, lalo na kung ito ay lalaki. Ikaw, anong pangalan mo? Balita ko, bago ka lang daw ah. Matilda, yun ang pangalan ko. Sabi ng dalaga. Don't worry, lilipat din naman ako mamaya kapag paalis na tayo. Nakipagkilala lang talaga ako. Mas maganda naman kasi kung lahat tayo magkakakilala, di ba? Nang magtama ang paningin nila ng lalaki, nakita ni Matilda ang kakaibang lagkit ng tingin nito sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng pagkailang. Para bang may ibang kahulugan ang tingin na yon. Hindi na lamang pinansin ni Matilda. Pero dahil doon, alam na niya agad sa sarili niyang si Noel ang tipo ng tao na iiwasan niya sa trabaho maliban kay Lara at Aliyah.
Nang dumating na rin ang iba nilang kasama, nagsimula na rin silang bumiyahe. Napapatingin pa sa kanya si Noel habang nasa biyahe sila. Nasa kaliwang banda lang kasi ang inuupuan nito. Gusto niya sanang lumipat ng upuan pero nahihiya na siyang tumayo. Isa pa, baka isipin na naman ng iba na maarte siya. Makalipas ang ilang oras, sumapit na ang kinahapunan. Nakarating na rin sila sa sakahan. Saktong inabutan nila ang mga magsasakang nagpapahinga. Sina Mrs. Racal at Matilda ang kumausap sa mga yon. Dahil sa magalang nilang pakikipag-usap, napapayag nila ang mga magsasaka. Nagkaroon ng kasunduan na naging pabor naman sa magkabilang panig. Sa katunayan, masaya ang mga magsasaka habang kinukunan sila ng video ng kanilang team. Halos nasa 2 oras lang ang ginawa nila roon. Matapos yun ay nakuha na rin nila lahat ng clip na kanilang kailangan. Maraming salamat po sa inyo. Makakaasa po kayo na kapag naging successful po ang project na ito, hindi po kayo mawawalan. Nakangiti pa ang dalagang si Matilda habang kaharap niya ang mga magsasaka. Nakasimangot naman ang babaeng sina Lara at Aliyah. Si Noel naman, lihim nang humahanga sa dalaga. Matapos yun ay bumalik na rin sila sa bus. Papasok na sana sina Matilda doon nang biglang hawakan ni Noel ang kanyang braso. "Wait," sabi ng binata. Bakit? Sagot naman ni Matilda. "Wait lang, ang galing mo kanina. Good job," sabi ni Noel at nauna na rin itong pumasok. Umiling na lamang si Matilda. Nawiwirduhan siya sa binata. Pero ganun pa man, hindi niya na yun prinoblema. Nakatulog na si Matilda sa biyahe. Pagising niya ay nanakit pa ang kanyang liig. Walang tao sa loob ng bus. Sa kanya lang napagtanto na nasa stopover pala sila. Pagtingin niya sa gilid, naroon pa rin ang lalaking si Noel. Hindi yun bumaba. At pakiramdam niya, habang natutulog siya ay pinagmamasdan siya nito. "Hindi ka ba bababa? Gusto mo ako na lang bibili ng gusto mong kainin?" Tanong ng lalaking si Noel. Hindi naman ako nagugutom eh. Maraming salamat. Sagot naman niya na hindi makatingin sa mata ng binata. "You know, ang misteryosa mo para sa akin. Well, nang weird ko, no? Pero sa lahat kasi ng katim natin na babae, parang ikaw lang yung matalino eh. Yung iba, puro paganda lang." Huwag mo sabihin yan. Baka mamaya marinig ka nila. Tapos pag-initan na naman nila ako. Napangisi na lamang na sabi ni Matilda. "Wait, what? Binubuli ka sa team? Sino? Tell me." Hindi na, ayoko ng gulo. Gusto ko lang atupagin ang trabaho ko. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, masaya akong nagtatrabaho. "Siguro kaya ka nila kinaiinggitan kasi ikaw matalino ka na, maganda ka pa, tapos mabait." Pambobola ng lalaki. Maya-maya lang ay natigil na rin ang kanilang pag-uusap nang magbalikan na ang mga kasama nila. Itinuon na lamang ni Matilda ang kanyang atensyon sa kanilang dinadaanan. Gabi na nang makabalik na sila ng kumpanya. Matapos makapag-time out, lumabas na rin ng department ang dalaga. Pagpasok niya ng elevator, nakasabay niya ang pamilyar na matandang lalaki. Nakikita niya kasi ang mukha nito sa mga billboard, pati na rin sa mga malalaking larawan sa building nila. Hindi siya maaaring magkamali. Ang matandang yon ay ang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Nataranta ang dalaga. Lalabas sana siya, pero nagsara na ang elevator. "Oh, bakit ba gusto mong lumabas? Ayaw mo ba akong kasama rito?" Tanong ng matandang si Don Baron. Magandang gabi po. Hindi naman po. Kasi nakakahiya. Kayo po ang pinakamataas dito tapos kasama niyo lang po yung simpleng empleyado niyo. Dapat po solo ninyo ang... "No, I'm not that kind of person. At hindi ako ang pinakamataas. Ang Diyos. Mayaman lang ako pero kagaya niyo lang din ako na tao. So don't treat me like a god. I'm just a human. Kaya huwag kang mailang o mahiya kapag nakakasabay niyo ako sa daan. All I want is respect. And I think, naipakita mo naman yun."
Sabi pa ng matanda. Nang bumukas ang elevator, lumabas na rin ito. Wait. Ano pangalan mo? Pahabol ng matandang lalaki. Matilda de los Reyes po. Sabi niya. Ngumiti naman sa kanya ang CEO ng kumpanya. Napahawak na lamang sa dibdib si Matilda at saka nakahinga ng maluwag. Kinabahan siya. Buong akala niya kasi ay matapobre ang pinaka-boss nilang lahat. Pero namangha siya dahil kabaligtaran pala ito. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng sobrang yaman na mapagkumbaba. Pabulong na lamang niyang sabi. Nang makalabas na siya ng building, ay napapangiti pa rin siya. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa nangyari. Uy, nakangiti ka na naman dyan. Ano na naman nangyari? Tanong ni Brent nang maabutan siya nitong naglalakad. Kasi kanina nakasabay ko yung CEO ng company sa elevator. Sigurado ka ba? Baka mamaya iba naman yun. Tugon pa ng lalaking si Brent. Siya yun. Ayan yung nasa billboard. Siyang nakasabay ko kanina. Diyos ko, napakabait. Napaka-humble. May ganun pala talagang tao na kahit sobrang yaman, sobrang bait pa rin. Namamangha pa rin itong sabi. Si Don Baron nga yan. Baron Fontaverde. Ang swerte mo. Ang tagal ko na sa trabaho pero never ko pa siya nakita. Brent, hindi ko lang siya nakita. Nagkausap pa kami. Basta parang sinabi niya na wag natin siyang ituring na parang pinakamataas sa lahat. Sabi niya ang Diyos daw ang pinakamataas. O di ba, bongga? Pumalakpak pa ng isang beses ang dalaga. Maya-maya pa, sumakay na rin silang dalawa. Hanggang sa makauwi si Matilda ay dala-dala niya yun sa bahay. Sinabi niya pa nga ito sa kanyang tiyahin. Nang matutulog na siya, habang nakatingin sa kisame ay bigla na lamang niyang pinangarap na sana ganon din kayaman at kabait ang kanyang magulang. Pero nawala naman agad ang ngiti niya nang maalala niya kung anong klaseng magulang pala ang meron siya. Batid niya na parehong lulong sa droga ang kanyang ama at ina bago nagkahiwalay ang dalawa. Kaya naman, alam niyang malabo na ring mangyari ang pinapangarap niya. Pero ganun pa man, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Dumaan pa ang mga araw, naging matagumpay ang project ng kanilang team. Pumatok ang ideya ni Matilda. Dahil kasi sa mga magsasaka, bigla na lang dumami ang tumangkilik sa produkto ng kanilang kliyente. Naubos agad ang unang batch ng production at gaya ng kanilang ipinangako, ibinigay nila ang kalahati ng kita sa mga magsasaka. Nagtuloy-tuloy ang magandang sales ng kanilang client. Bagay na nagpatunay lang na talagang magaling ang naisip ni Matilda. Dahil dito, nagkaroon sila ng celebration party. At ang bida sa party na yon ay walang iba kundi siya. Huwag ka magpapakalasing ha. Alam kong celebration yon pero alalay lang sa inom. Uuwi ka pa. Paalala sa kanya ni Aling Marina habang sinusuklay ang kanyang buhok. Opo, hindi naman din po ako umiinom eh. Pupunta lang ako roon para sa pakikisama. At isa pa, si Ma'am Raka lang nag-set ng celebration na yon. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko. Sagot naman niya. Maya-maya lang ay inihatid na rin siya ng kanyang tiyahin sa sakayan. Nung mga sandaling yon, hindi maintindihan ni Matilda kung bakit parang kinakabahan siya. Pinagpalagay niya na lang na baka hindi lang siya sanay. Nung nasa probinsya pa kasi siya, hindi naman siya nakakadalo ng mga ganong party. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin siya sa kanilang building. Gaganapin ang selebrasyon sa event hall na nasa ika-7 palapag lang. Huminga siya ng malalim. Napangiti pa siya nang makita niya ang sarili sa refleksyon. "You look so beautiful tonight, Matilda." Lumingon siya sa likuran at nakita niyang nakasunod na pala sa kanya ang lalaking si Noel. Nakabihis na rin ito at hindi rin naman maitatanggi ni Matilda na talagang gwapo rin si Noel at mabango. Hello, thank you. Tanging sagot niya, hindi niya pa rin magawang tignan si Noel sa mga mata. Habang naglalakad, pinagtitinginan na sila ng ibang babae. May ilang nakasimangot at tila iniisip na kasintahan siya ni Noel.
Kaya naman, binilisan na lamang ng dalaga ang paglalakad hanggang sa maiwan na nga niya ang binata. Hingal na hingal siya nang makarating siya sa event hall. Nakita niya pa si Noel na kararating lang din. At kahit hindi ito magsalita, alam niyang nainis ito sa kanya. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Para sa kanya, mas magandang kainisan na rin siya ni Noel kesa naman pormahan siya nito. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang celebration. Sayawan sa gitna ang nangyari. May mga makukulit din. Mga nangihila para lang isayaw sa dance floor. Makalipas lang ang isang oras, meron ng nagiiyakan. Mga nagdadrama sa kanika nilang love life. Noong mga sandaling yon, hindi makita ni Matilda kung nasaan sina Lara at Aliyah. Sa pagkakaalam niya pa naman ay mas nauna pa itong nakarating sa kanya. Napansin niya rin na wala na si Noel doon. Noong una, inisip niya na baka nauna nang umuwi ang lalaking yon. Pero nagulat siya nang bigla na lamang dumating si Noel. Meron itong dalang dalawang wine glass at ang isa naman ay ibinigay sa kanya. Tatanggi pa sana siya pero alam na alam ni Noel na hindi pa siya tumitikim ng alak. Sige na, isang glass lang naman eh. At saka, ikaw ang dahilan kung bakit may celebration ngayon oh. Kaya dapat nakikisabay ka rin. Sabi ni Noel na para bang nagtatampo. Sige na nga, pero isang baso lang kasi hindi talaga ako umiinom. Sagot naman niya at napangiti naman si Noel sa kanya. Iyon, the best ka talaga. Oh, cheers! Nakipag-cheers pa siya sa lalaki para lang matigil na ito sa pangungulit. Pero wala pang 5 minuto, nakakaramdam na siya agad ng pagkahilo. Parang umiikot na ang kanyang paningin. Napaupo siya sa table. Parang hindi niya nakakayanin pang maglakad. Matilda, ayos ka lang? Gusto mo bang atid na kita sa room? Tanong ni Noel sa kanya. Nung mga sandaling yon, hindi rin alam ng dalaga kung bakit siya pumayag. Basta naramdaman na lamang niya na buhat-buhat na siya ng binata. Kahit nahihilo, alam pa rin naman niya ang nangyayari. Dinala siya ni Noel sa isang magandang kwarto. Inilapag siya sa kama. Nang makita niyang nagtatanggal na ng damit ang lalaking si Noel, pinilit niyang makabangon. Pero muli siyang inihiga ng lalaki. Walang iya ka. Pakawalan mo ako, manyakis! Sigaw ni Matilda. Pagbigyan mo na ako, ito naman. Tayo lang naman ang makakaalam nito eh. Isa pa, alam ko rin naman na gusto mo rin itong mangyayari. Kaya huwag ka nang pumalag. Pakipot ka pa eh. Sabi pa ni Noel. Hinawakan na nito ang kamay ni Matilda. Pero nagpumilit pumalag ang dalaga. Ang kaso nga lang, dala na rin ng hilo ay hindi niya yon magawang itulak. Please, wag. Kapag nagsumbong ka, tandaan mo, mawawalan ka ng trabaho. Hindi lang ako malalagay sa kahihiyan, pati na rin ikaw. Sa akin, wala nang mawawala. Patampo na ang karir ko rito eh. Eh ikaw, nagsisimula ka pa lang. Kaya wag na wag mong tatangkay na magsumbong. Kasi masisira ang lahat ng pinaghihirapan mo. Natatakot na si Matilda sa kung papaano magsalita ang binatang si Noel. Pakiramdam niya, isang kriminal ang nasa ibabaw niya. Maya-maya pa, sinimulan na ni Noel ang kanyang kahayupan. Pero buti na lang, nakaisip ng paraan si Matilda. Sinipa niya ang pagitan ng hita ng lalaki. Dahil doon, namilipit sa sakit si Noel. Umalis ito sa ibabaw ni Matilda. At kahit nahilong-hilo, pinilit niyang makatayo. Natumba pa siya sa sahig pero gumapang siya palapit sa pinto. Nagawa niyang makalabas. Gumagapang na siya sa hallway. Agad siyang nakasakay ng elevator pababa sa ground floor. Nang naroon na siya, umupo siya sa gilid. Napasandal siya sa pader. Mabuti na lamang ay may isang gwardya na babae ang lumapit sa kanya. Tinulungan siya nitong mapakalma. Sinabi na lamang niya na nakainom siya kaya hindi na rin nag-usisa pa ang lady guard. Makalipas lang ang halos 1 oras, tuluyan nang nawala ang epekto ng hilo sa kanya. Nung mga sandaling yon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Trauma ang kanyang naranasan. Pero ang masaklap nito, hindi niya magawang makapagsumbong. Natatakot siya na baka masira ang kanyang imahe sa lahat ng tao.
Ayaw niya ring mag-alala pa sa kanya ang kanyang tiyahin. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Kailangan niyang kumilos ng normal. Ngayong unti-unti nang gumaganda ang kanyang karir sa trabaho, hindi niya hayaang masira yon ng dahilan kay Noel. Maghihintay na lamang siya ng tamang pagkakataon kung papaano niya ito pagbabayarin sa ginawa nito sa kanya. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Mrs. Racal noong mga oras na yon. Umuwi na lamang siya. Kailangan niya makapagpahinga para makapag-isip siya ng maayos. Dakong alauna na nang makauwi siya sa kanila. Hindi dapat siya aabuti ng madaling araw kung hindi lang nangyari yon. Kinabukasan ng umaga, saktong day off niya. Tulala ang dalaga sa harapan ng bintana. Hindi pa rin mawala sa utak niya ang itsura ng mukha ni Noel habang pinagsasamantalahan siya nito. Umiiling-iling na lamang siya para hindi yon maalala. Maya-maya pa ay dumating na rin ang kanyang tiyahin. Niyaya siya nitong kumain sa baba at tumango lamang siya. Oh, anong problema? Hindi ba naging maganda ang party kagabi? Tanong ng ginang sa kanya. Umiling-iling siya at saka ngumiti ng papilit. Masaya naman. Ang kaso nga lang, hindi ako makarelate. Nagulo sila. Nasa sulok lang ako. Nakaisang baso lang nga po ako ng wine eh. Sagot naman niya. Sigurado ka bang walang nangyaring hindi maganda kagabi? Walang nang away sa'yo? Tia, wala naman po. Naisip ko lang kasi na ganun po pala talaga kapag probinsyana, no? Kahit na matagal ka na rito, nakakapanibago pa rin kapag napasama ka sa mga ganung happenings. Nag-ayos na lamang si Matilda ng kanyang buhok. Ang galing niyang magpanggap kaya hindi man lang nakahalata ang kanyang tiyahin. Matapos ang kanilang pag-uusap sandali, ay sabay na rin silang nag-agahan. Dahil wala naman siyang gagawin sa araw na ito, lumabas na lamang siya ng bahay. May pera naman siya dahil nabigyan siya ng incentive sa kanilang project. Pumunta na lang muna siya sa isang mall. Kumain siya sa mamahaling restaurant. Ito ang unang beses niya na ipinasyal niya ang kanyang sarili. Palabas na siya ng restaurant nang makasalubong niya ang matandang si Don Baron, ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. May kasama itong mga bodyguard. Magsasalita na sana siya nang biglang naunahan siya ng matanda. Ikaw yung nakasabay ko sa elevator last time. Your name is Matilda, right? Sabi ng Don. Opo, ako po. Bakit po? Nahihiya niyang tanong. May ginagawa ka ba ngayon, Iha? Napatingin si Matilda sa mga bodyguard ng matanda dahil sa tanong na yon. Nakangiti sa kanya mga bodyguard. Magaan naman ang pakiramdam niya kaya itinuloy pa rin niya ang pakikipag-usap. Katatapos ko lang pong kumain sa loob, pero wala na po akong gagawin. Bakit po? Pwede mo ba akong samahan na kumain dito sa restaurant kong ito? Doon tayo sa opisina ko. Wait, inyo rin po ang restaurant na ito? Namamangha niyang tanong. Oo, ako rin ang may-ari nito. Nakangiti namang tugon ni Don Baron. Pambihira, sobrang yaman niyo po pala. Hindi ko inakala na inyo rin to. Inyo na nga po yung company na pinapasukan ko tapos inyo rin to. Napapailing pa ang dalaga na mababakas ang pagkamangha nito. Tila nawala na rin ang hiya sa katawan nito. Huwag ka mag-alala, Iha. Ang tingin ko sa'yo ay parang apo ko na. Hindi ako yung tipo ng matanda na naghahanap ng mas bata. Gusto ko lang talaga yung may kasabay kumain. Pero dahil kumain ka na pala, pwede bang samahan mo na lang akong uminom ng kape? Alok sa kanya ng matanda. Malapad ang ngiti ng matanda. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ang bait-bait nito sa kanya. Pero ganun pa man, masaya itong pinaunlakan ng dalaga. Tutal, lolo rin naman ang tingin niya sa matanda. Hindi ko naman po kayo pinag-iisipan ng ganon. Nagtataka lang naman po ako kasi simpleng tao lang po ako at marami naman po diyang iba. Let's say,
Nalaman ko ang successful na project ninyo with the client. Mrs. Racal reported it to me. Ito na lang ang isipin mo para hindi ka mailang. This is a blowout for you. Nakakahiya naman po. Parang ako pa lang po yata ang makakaranas nito sa department namin. Nahihiya pang tugon ng dalaga. Because you deserve it, Iha. So, can we go inside? Inalalaya na siya ng mga bodyguard ni Don Baron at saka pumasok na rin sila sa loob. Noong una, para kay Matilda ay awkward pa na kinakausap niya ang pinakamataas na tao sa kanilang kumpanya. Pero habang tumatagal, nagiging komportable na rin siya. Marami siyang mga bagay na naikwento sa matanda. Kahit na papano, nakalimot siya sa mga nangyari sa kanya. Sobrang gaan ang pakiramdam niya kay Don Baron. Para bang matagal niya na itong kilala. Hindi niya maintindihan kung bakit parang komportable siyang sinasabi ang mga bagay na hindi naman niya nasasabi sa iba. Makalipas lang ang ilang oras, natapos na rin ang kanilang pag-uusap. Paglabas nila ng restaurant, wala nang hiya na naramdaman ng dalaga. Ipapahatid na kita para makasiguro akong makakauwi ka ng ligtas, Iha. Sabi ni Don Baron. Nako, hindi na po. Hindi naman po kasi malayo ang tirahan ko mula rito. Isang sakay lang po. Makakaabala pa po ako sa inyo, sir. Sa ayaw at sa gusto mo, ihahatid ka nila. Tignan mo sila. Kahit hindi ko sila sabihan yun din ang gagawin nila. Di ba, Roger? Wika ni Don Baron sa leader ng mga bodyguard niya. Yes, sir. Lahat ng gusto po ninyo sinisiguro nating nasa ligtas na kalagayan hanggang sa ito'y makauwi. Sagot ng lalaki. Kita mo na. Kaya sumakay ka na sa sakayan at ihahatid ka na nila. Maraming salamat sa oras mo, ha, Iha? Napasaya mo ko. Maraming salamat din po, Don Baron. Sana po mahanap niyo na ang hinahanap niyong apo. Bumulong naman ang matandang si Don Baron bago tuluyang nakaalis ang sasakyan. Nahanap ko na siya. Maya-maya lang ay naihatid na rin ng mga kalalakihan si Matilda. Matapos din makapagpasalamat, ay umalis na rin ang mga yon. Sa gate pa lang, sinalubong na agad siya ng kanyang tiyahin. Nakita kasi nito ang lalaking naghatid sa kanya palapit sa kalsada. Oh, sino ang lalaking yon? Tanong ni Aling Marina. Si Kuya Roger po yun, tiya. Huwag kayong mag-alala. Bodyguard po ng CEO ng pinagtatrabahuhan ko. Inihatid lang po nila ako kasi kanina nagpa-blowout sa akin yung CEO kasi nga dahil dun sa successful project. Paliwanag na lamang niya. Akala ko kung ano na o pumasok ka na sa loob. Alam mo, tiya, yung boss namin na yon, ang bait-bait. Sobrang yaman niya. Ay maniwala ka, pati yung restaurant na kinainan namin, kanya rin pala. Ang bait-bait niya. Siguro mas matanda lang siya sa'yo ng konti. Kwento ng dalaga. Mabuti naman pala at mabait ang boss ninyo. Hindi gaya ng dati mong boss na akala mo pinaglihis sa sama ng loob. Natatawa na lamang ang matandang babae. Alam niyo po, tiya, may hinahanap siyang apo niya. Tapos babae rin. Sabi niya kasi yung anak daw niya nalulun sa droga noon. Parang si papa lang at mama. Tapos nalaman daw niya na yung anak niya nagkaroon nga rin ng anak. Yun ang hinahanap niyang apo ngayon. Sa sinabing ito ni Matilda, tila nagbago ang reaksyon ng mukha ni Aling Marina. May kung anong pumasok kasi sa utak nito na hindi niya pa pwedeng sabihin sa kanyang pamangkin. Anong pangalan ng boss mo na yan? Tanong ni Aling Marina. Si Don Baron po, isang matandang lalaki na sobrang yaman. Don Baron? Para bang kinabahan bigla ang matandang si Marina. Kaya naman dali-dali na itong kumuha ng makakain nila kahit pareho na silang kumain. Napansin naman ni Matilda na parang aligaga ang kanyang tiya. Hindi niya alam kung ano nangyayari dito at bigla na lamang itong natataranta. Pero mga ilang sandali lang
Napansin na rin ni Matilda na parang unti-unti na ring nagiging kalmado si Aling Marina. Kaya naman, hindi na lang din niya ito kinulit pa. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho ay agad niyang nakita si Noel sa kanilang department. Nakatingin ito sa kanya ng masama. Marahil napuruhan talaga ni Matilda ang pagkalalaki nito. Ganun pa man, walang pakialam si Matilda sa lalaki. Tinarayan niya lang ngayon na para bang walang nangyaring masama. Nang makakuha ng tiyempo si Noel, lumapit ito sa kanya. Pasimple itong bumulong at kinausap siya. Matilda, di ka naman siguro nagsumbong ano? Tanong ng binata. Nagsumbong ng alin? Sagot niya. Naisip ni Matilda na magkunwari na lang ding walang naaalala. Nagbabaka sakali siya na sa pamamagitan nito ay hindi na siya nito kukulitin pa. Hindi mo naalala ang mga nangyari nung nakaraang gabi? Ano bang nangyari? Ang naalala ko lang, nag-inuman tayong dalawa, tapos nalasing ako. Nagpahatid ako sa Lady Guard sa sakayan, yun lang. Ano pa bang nangyari? Tanong niya. Lihim na napangiti ang binatang si Noel. Kahit na masakit pa rin ang pagkalalaki niya, masaya pa rin siya dahil pakiramdam niya ay wala nang magiging bulilyaso. Ganun ba? Buti naman. Bakit, Noel? May nagawa ba akong nakakahiya nung gabi na yon? Tanong niya. Wala naman. Makulit ka lang. Tanging sagot ng binata. Naglakad na rin ito pabalik sa table nito at saka ngumiti. Pero sa kaloob-looban ni Matilda, gustong-gusto niya nang durugin ng buo ang binatang yon. Pero kailangan niya munang humanap ng magandang pagkakataon. Nagdaan ng ilang oras, bago sila mag-break time, ay nag-announce ang kanilang team head na magkakaroon ng anniversary celebration ang kanilang kumpanya. Halos lahat ng department ay dadalo. Kabilang na rin ang team nila Matilda. Uy, sama ka sa anniversary party? Taon-taon yun sama ka na. Sabi ni Brent sa dalaga nang magkasama na silang kumakain. Oo naman, sasama naman talaga ako ron. Minsan lang naman yun Samahan mo kaya ako mamayang bumili ng masusuot. Sagot ni Matilda. Mamaya pag out, tara. Ililibre na rin kita mamaya, ayos ba? Nag-appear pa ang dalawa. Habang nag-uusap sila, napansin ni Matilda si Lara na nasa kabilang table. Nakatingin yun sa kanila. Masama ang pinupukol nitong tingin sa kanya. Para bang kulang na lang ay lamunin na siya nito. Pero sa pagkakataong ito, naintindihan na ni Matilda kung bakit galit sa kanya ang dalaga. Gusto niyang layuan na lang si Brent para makaiwas siya sa pwedeng gawin sa kanya ni Lara. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pang napapalapit ang binata sa kanya. Wala naman siyang gusto kay Brent. Sadyang kaibigan lang ang tingin niya sa binata. At alam niyang ganun din naman ang nararamdaman ni Brent sa kanya. Pero kahit na malinaw naman sa kanilang dalawang namamagitan sa kanila, malabo naman yon para kay Lara. Kaya dahil dito, mangyayari ang magpapabago ng kanyang buhay. Ang simula ng kanyang kalbaryo sa kamay ng mga inggiterang katrabaho. Isang araw bago ang company anniversary, bigla na lamang lumapit sina Lara at Aliyah sa kanya habang naghihintay siyang bumukas ang elevator. Nung una, inakala niyang bubusitin o aasarin lang siya ng dalawa. Kaya wala na sana siyang pakialam. Pero napukaw ng dalawang babaeng ito ang pansin niya nang may sabihin si Lara. VIP room? Kayong dalawa ni Noel? Sa sinabing ito ni Lara, tila ba otomatikong dumaloy ang kaba sa kanyang sistema. Napalunok siya ng laway. Pakiramdam niya, may alam ang dalawa sa mga nangyari. Marahan niyang nilingon si Lara at Aliyah. Nakangisi ang mga ito. Nagpapakita ng tingin na para bang nang-iinsulto. Sa pagkakataong ito, tila nanlalambot na si Matilda. Alam niyang maaaring gamitin nila Lara laban sa kanya kung ano man ang nakita ng mga ito. Akala mo ba wala kaming alam? Sabi ni Aliyah. At hindi lang basta alam. Meron kaming ebidensya kung anong nangyari. Ang kaso nga lang, dahil nasa akin na itong video, edited na ito.
Makikita na lang dito na parang gusto mo ang nangyayari. Dagdag pa ni Lara. Nagsimula ng manginig ang dalagang si Matilda dahil sa sinasabi sa kanya ng dalawang babae. Hindi niya alam ang kanyang gagawin noong mga sandaling yon. Unti-unting naging blanko ang kanyang isip. Nakatayo lang siya at hindi makapagsalita. Unti-unti na lamang tumulo ang kanyang luha. Hindi namin to ilalabas kung susundin mong gusto namin. Di ba, Aliyah? Sabi ni Lara. Alam mo naman na anniversary party na bukas, di ba? As far as I know, merong darating na dancer na nasa kahon. Just like last year. Last minute, papalitan mo ang babae ron sa loob at ikaw ang sasayaw sa gitna ng stage. Natatawa pang wika ni Aliyah. Pero hindi ko kaya. Nag-aalin lang ang wika ni Matilda. Mamili ka. Lalabas ang video nyo ni Noel o sasayaw ka? Hinawakan pa ni Lara ang kanyang buhok. Wala namang nangyari sa amin ni Noel. Pinagtangkaan niya ako pero nakatakas naman ako kagad. Alam namin, kaya nga pinutol na namin ang video dun eh. Ang makikita lang sa video ay yung part na nasa ibabaw mo na siya. Dagdag pa ni Aliyah. Please wag. Wag niyo naman tong gawin sa akin. Wala naman akong ginagawang kasalanan sa inyo eh. Pagmamakaawa niya, pero hindi man lang siya pinakinggan ng dalawa. Parang suntok sa buwan na maawa ito sa kanya. Lumapit sa kanya si Aliyah at hinawakan ng kanyang baba. Sa pilitan tong iniharap ang mukha ni Matilda. Ito ang napapala ng mga taong masyadong bida-bida. Kung nanahimik ka na lang sana at nanatiling tanga, di sana hindi mo mapupukaw ang atensyon namin. Wika ni Aliyah. Tumatawa ang dalawang babae nang iwanan nito si Matilda sa harapan ng elevator. Natulala si Matilda at parabang nawala ng lakas ang kanyang tuhod. Nanlambot siya. Mabuti na lamang ay nakita siya ng kanilang team head na si Mrs. Racal. Miss De Los Reyes, are you okay? Tanong ng team head. Yes, okay lang naman po ako. Sagot niya. No, mukhang hindi ka okay. Sumama ka sa akin. Dadaling kita sa klinik. Doon ka na muna magpahinga. Hindi na tinanggihan ni Matilda ang sinabi ni Mrs. Racal. Tingin kasi ni Matilda ay mas mainam na makapagpahinga na muna siya sa lugar na kung saan hindi na muna niya makikita sina Lara at Aliyah. Sure ka ba na ayos ka lang? Ano bang nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong pa rin ni Mrs. Racal. Ayos lang po ako. Tingin ko po, kulang lang po ako sa tulog. Sagot naman niya. Di kung gano'n, mas okay na dito ka na muna sa klinik. Baka maraming tao ngayon sa nap room. Hindi ka pwede magkasakit. Naku, may event tayo bukas. O sige na, aalis na ako ha. Nang lumabas si Mrs. Racal ng klinik ay nahiga na rin siya. Napatingin siya sa kisame habang iniisip ang mga sinabi ni Lara at Aliyah. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya, mababaliw na siya sa kakaisip. Hindi na niya namalayan ang oras. Nakatulog siya ng matagal. At nang magising siya ay tapos na ang kanyang duty. Hindi naman siya pinagalitan ng kanilang team head dahil naiintindihan din naman siya nito. Kinuha na lamang niya ang gamit niya sa kanyang cubicle at nagmadaling lumabas. Sa puntong ito, nakapagdesisyon na ang dalaga. Mas pipiliin na niyang sumayaw kaysa naman lumabas ang kabalbalan ni Noel sa kanya. Hinanap niya si Lara at Aliyah. Nakita niya ang dalawa sa food court. Relax na relax habang nagkakape. Para bang hinihintay din siya ng mga ito. Oh, nakapagdesisyon ka na ba, my dear? Natatawang wika ni Lara. Alam kong galit ka sa akin dahil kay Brent. Pero hindi ko kasalanan na mas close kami kaysa sa'yo. College pa lang kami, magkakilala na kami. Kaya kung nagsiselos ka, wala kang karapatan kasi wala namang kayo. Sabi ni Matilda. Nawala ang ngiti ni Lara nang marinig ang mga salitang yon. Natawa naman si Aliyah nung mga sandaling yon. Nagpunta ka ba rito para insultuin ako? Gusto mong i-upload ko na sa internet ang ginawa niyo ni Noel? Nanlalaki pa ang mata ni Lara habang nakatingin kay Matilda. Pero nagpipigil lang ito dahil baka mayroong nakakarinig sa kanila. Buti na lang ay walang gaanong tao.
nakapag-decide na ako. Papayag na ako sa gusto nyo. Pero ipangako nyo sa akin na kapag sumayaw ako bukas sa event, buburahin nyo na agad ang video na nandyan sa inyo. Sabi ni Matilda. Nagkatingin na naman sina Lara at Aliyah. Kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ng dalawa. Wow, mukhang talagang seryoso siya. Sa wakas, makakakita na rin tayo ng sexy dancer na probinsyana. Napahawak pa sa tiyan ng babaeng si Aliyah sa kakatawa. Gagawin ko ang gusto nyo, hindi para maging masaya kayo. Gagawin ko ito dahil ayoko masira ako sa isang kasalanan na hindi ko naman ginusto. Kaya sana tumupad kayo sa mapag-uusapan natin. Huwag ka mag-alala. Tutupad naman kami sa usapan namin. Pero dapat, galingan mong gumiling ha. Kasi alam mo kung bakit? May balita ako. Mga CEO daw ng mga kumpanya ang darating. Kaya dapat itodo mo ha. Isipin mo na lang nasa bar ka. At ikaw ang pulutan nila. Natatawa pang sabi ni Lara. Matapos yun ay agad na ring umalis si Matilda. Gusto niyang umiyak pero wala na siyang nailalabas na luha. Para bang pagod na rin ang kanyang mata. Habang naghihintay ng masasakyan sa bangketa, bigla namang dumating si Noel. Kukulitin na naman siya nito. Iiwasan na lang sana niya ito nang biglang hinawakan ni Noel ang kanyang braso. Pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Nakakadiri ka. Ikinagulat ni Noel ang naging reaksyon ng dalaga kaya napabitiw ito. Pinakitaan nito ni Matilda ng matalim na tingin. Para bang kulang na lang ay kaya niya nang patayin ang lalaki. Nakakadiri ka. Halang ang kaluluwa mo. Napakasama mo. Nakakadiri kang tao. Ibig sabihin, hindi pala talaga totoo na wala kang naalala? Niloko mo ko? Galit ding wika ng binata. Niloko? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin na niloko kita. Bakit? Hindi ko ba pwedeng gawin sa iyon? Ikaw nga muntik mo nang makuha ang pagkababae ko. Pero kahit hindi ka nagtagumpay, pakiramdam ko binaboy mo na ako. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Hintayin mo lang. Subukan mo lang, Matilda. Wala nang mawawala sa akin. Sa'yo marami pa. Wala akong pakialam kung anong mawala sa akin. Magsama-sama na tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Di ba yan ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Ito lang ang tatandaan mo, Noel. Mabubulo ka sa kulungan. Aalis na sana siya nang muling hawakan ni Noel ang kanyang braso. Pero sa pagkakataong ito ay mas mahigpit na ang pagkakahawak sa kanya. Hindi makawala ang dalaga. Buti na lang ay dumating si Brent nung mga sandaling yon. Agad nitong hinila si Noel papalayo. Pare, anong ginagawa mo sa kanya? Tanong ni Brent. Bakit? Sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam? Maangas namang sagot ni Noel. Kaibigan niya ako. Ikaw, sino ka ba? Umabante ng kaunti ang lalaki palapit kay Noel. Tindig pa lang ni Brent ay halata nang hindi ito aatras. Wala ka nang pakialam kung sino man ako. Umalis ka dyan dahil nag-uusap kaming dalawa. Hindi kayo mukhang basta lang nag-uusap. Hinaaras mo siya. Kaya lubayan mo na si Matilda kasi kung hindi, baka ipadampot kita sa pulis. Sa sinabing ito ni Brent ay nakaramdam na rin ng takot ang binata. Agad-agad na umalis si Noel. Pinagtuunan naman ni Brent ang dalaga na nakatingin lang sa malayo. Matilda, sino ba ang lalaking yun? Bakit ginaganon ka niya? Sinaktan ka ba niya? Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Brent. Ayoko na munang pag-usapan ngayon. Tanging sagot ng dalaga. Sige, kung ayaw mong pag-usapan ngayon, hindi na kita pipilitin magkwento. Ihahatid na lang kita sa inyo. Hindi na, salamat na lang. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Isa pa, baka isipin pa ni Tia na boyfriend kita. Problema ba yun? E di magpapakilala ako sa kanya. Brent, please. Magulo na ang isip ko ngayon eh. Kaya sana huwag ka nang dumagdag. Sasakay na ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Pinara na agad ni Matilda ang dumaan na jeep at nagmamadali itong sumakay. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Brent. Noong gabing yon, hindi na muna umuwi si Matilda. Dumaan na muna siya sa mall para magpalamig. Naglakad-lakad na lang muna siya sa mall kahit wala naman siyang binili.
Tamang gala lang para makapagmuni-muni. Nang mapagod na siya ay saka na siya umuwi sa bahay nila. Sa sobrang pagod ng utak niya, wala na rin siyang ganang makipag-usap pa kahit sa kanyang tiyahin. Hinayaan na lang din siya ni Aling Marina sa pag-aakalang baka pagod lang ang dalaga mula sa trabaho. Kinabukasan, wala siyang ganang bumangon. Hindi na rin siya pumasok nung araw na yon para pagandaan na lamang ang event. Pati na rin ang pagsayaw na pinagagawa sa kanya ni Lara at Aliyah. Kagabi ka pa parang balisa ah. Akala mo ba hindi kita napapansin? Ano bang problema? Tanong ni Aling Marina. Tia, sana may tatay ako no? O kahit man lang lolo. Para kapag may mga problema ako sa trabaho, pwede nila ako ipagtanggol. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi niyo ako ipinagtatanggol. Alam ko naman na gagawin yung lahat para sa akin eh. Pero curious lang ako sa pakiramdam. Ano kaya ang feeling na may ama, na may lolo, o magulang na lalaki? Tia, wala na ba talagang pag-asang balikan ako ng mga magulang ko? Kahit si Papa lang. Sa tanong na yon ay napahinga na lamang ng malalim ang kanyang tiyahin. Bumakas ang lungkot sa mukha nito. Kung may magagawa lang ako para bumalik at tumino sila ay ginawa ko na. Kaso nung bata ka pa lang, wala na talagang pag-asa. Sinubukan ko naman pero sadyang hindi na umaayon ang panahon, Iha. May mga taong kailangan na lang nating kalimutan dahil magiging hadlang lang sila para sa kinabukasan natin. Pasensya ka na kasi. Wala akong nagawa para maranasan mong magkaroon ng magulang. Sabi ni Aling Marina. Masaya na ako, Tia, na ikaw ang kasama ko. Kahit na wala sila, hindi ko naramdaman na kulang ako. Sadyang curious lang naman ako. Pero yung pagmamahal naman na natatanggap ko sa'yo mula noon hanggang ngayon, sobra-sobra. Hindi naman ako lalaki ng ganito kabuti kung hindi dahil sa pagmamahal mo. At ang ganda ko pa, di ba? Natatawa na lamang si Matilda na para bang wala itong pinagdadaan ng problema. Huwag ka mag-alala, Iha. Gagawan ko ng paraan para maranasan mo ang pagmamahal ng isang magulang. Ibig kong sabihin, pinaparamdam ko naman yun sa'yo. Pero gusto ko rin na makatanggap ka ng pagmamahal mula sa iba. Niyakap na lamang ni Matilda ang kanyang tiyahin. Kahit na papaano, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Nagdaan ang mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Kinakabahan na si Matilda sa mga sandaling ito. Bihis na siya. Ayaw na sana niyang tumuloy, pero kapag naaalala niya ang pagbabanta ng dalawang babae, tila nanlalambot siya. Kaya naman kahit nagdadalawang isip ay kailangan niyang tumuloy. Nagpaalam na siya sa kanyang tiya. Papatusin niya ang usapan nila ni Lara at Aliyah. Ito lang ang nakikita niyang paraan para hindi kumalat ang video nila ni Noel. Mag-ingat ka ha. Sakaling may mangyaring hindi maganda, tumawag ka agad sa akin, Matilda. Wika ng kanyang tiyahin nang ihatid siya nito sa sakayan. Opo, Tia. Maraming salamat po sa paghatid. Nakangiti niya namang tugon. Nang sumakay na siya ay nagsimula ng dumagundong ang kanyang kaba. At habang papalapit siya ng papalapit sa venue ng event, ay nanlalamig na ang kanyang palad. Hindi nagtagal, nakarating na rin siya sa paggaganapan ng anniversary celebration. Maaga-aga pa naman kaya hindi na muna siya tumuloy sa loob. Naisipan niyang maglakad-lakad na lang muna dahil malawak naman ang lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang nag-uusap sina Brent at Lara. Nagtago siya sa gilid para pakinggan ang usapan ng dalawa. Lara naman, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na kaibigan lang ang tingin ko sa'yo? Katrabaho lang, ganun. Hanggang dun lang ang kaya ko ibigay. Kaya sana naman wag mo na akong kulitin sa bagay na to. Akala ko ba ayos na tayo? Last year na pag-usapan na natin to, di ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Mararamdaman ang inis sa tinig ng binatang si Brent. Bakit pa kasi hindi man lang natin subukan? E di kapag nag-work, e di okay lang. At least sinubukan nating dalawa, di ba? Buwelta naman ang dalagang si Lara. Lara, look,
Hindi madali ang sinasabi mo. Huwag mong gawing trial and error ang pagpasok sa isang relasyon. Kapag ako nagmahal, gusto ko seryosohan, hindi yung gaya ng naiisip mo. Bakit ba kasi ayaw mo kong mahalin, Brent? Hindi ko nga kaya. Bakit ba kasi? May iba ka sigurong gusto. Lara, stop na. Sumagot ka! Wala nga, ang kulit mo naman. Naiinis na ang binatang si Brent sa mga sandaling ito. Gusto na sana niyang umalis pero hinawakan ito ng dalaga. Si Matilda ba? Nangingilid na ang luha ni Lara sa mga sandaling ito. Si Matilda naman, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinakabahan siya. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ha? Ayos ka lang ba? Magkaibigan lang kami ni Matilda. College pa lang kami, malinaw na sa aming dalawa yon. Teka nga, bakit ba kailangan ko magpaliwanag sa'yo? Wala namang tayo eh. Diyan ka na nga! Tuluyan ang umalis si Brent. Naiwang mag-isa si Lara doon. Umiiyak ito. Pero nararamdaman ni Matilda ang namumuong galit sa kalooban ng dalaga. Kaya naman mas lalong nababahala si Matilda. Pakiramdam niya, mas lalo siyang pag-iinitan ni Lara. Nanginginig na naman sa takot ang dalaga. Parang nagdadalawang isip siyang pumasok sa loob. Umalis siya sa kinalalagyan niya. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating siya sa isang garden. Pumasok siya roon. Hindi niya inaakalang makikita niya ang matandang si Don Baron. Napangiti sa kanyang matanda at sinenya siyang lumapit. Pasensya na po. Hindi ko po alam na nandito po pala kayo. Naistorbo ko po ba ang pagmumuni-muni niyo? Sabi ni Matilda. No. Hindi ka nakaistorbo. At hindi ka magiging abala sa akin. Halika, samahan mo kong pagmasda ng mga bulaklak dito. Sabi ni Don Baron. Nahihiyaman ay lumapit na lang din si Matilda. Tutal, gusto niya rin namang kumalma ang kalooban niya. Ang gaganda ng mga bulaklak. Sabi ni Don Baron. Mahilig po ba kayo sa bulaklak? Tanong ng dalaga. Oo, mahilig ako sa bulaklak. Noong nabubuhay pa kasi ang asawa ko, palagi ko siyang dinadalhan ng bulaklak. Lalong-lalo na nung nagliligawan pa lang kami. Naku, kapag may dala akong bulaklak, laging kinikilig ang asawa ko na yon. Makikita ang kagalakan sa mukha ng matandang si Baron. Kahit na papaano, nahahawa rin siya ng pagiging good mood ng matandang mayaman. Ikaw ba? Nakatangkap ka na ba ng bulaklak? Ako po? Hindi pa po. Wala naman po kasi akong boyfriend. Nung nag-aaral naman po ako, wala nang nagkakagusto sa akin. Napakatahimik at weirdo po kasi ako noon. At saka kasi, ang hirap po makakita ng lalaking matino sa probinsya namin. Kung sana nga lang po, meron akong papa at lolo. Kahit hindi na ako umiling ng ibang lalaki na magbibigay ng bulaklak sa akin. Basta meron lang akong papa at lolo. Ang kaso, wala naman. Ang papa ko, hindi ko na alam kung nasan siya. Ang lolo ko naman, hindi ko rin alam kung may lolo pa po ako. Nakakainggit nga po ang ibang babae. Meron silang natatanggap na flowers tuwing Valentine's. Saad ng dalaga. Hindi niya maiwasang malungkot. Ngunit tinatago na lamang niya yon sa harapan ng matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Malapit ka nang makatanggap ng bulaklak. Malapit na. Sabi naman ni Don Baron. Ngumiti si Matilda. Iniba na lamang niya ang usapan para kahit papano ay mabawasan ang nararamdaman niyang lungkot. Bakit po nandito pa kayo? Hindi po ba dapat nasa loob na kayo kasi kayong pinakapinuno ng kumpanya? Sabi ni Matilda. Natawa naman ang bahagya ang matandang lalaki. Pinuno talaga, ha? Well, hindi pa naman nagsisimula. Mas maganda ang mga nakikita ko rito kumpara sa loob. Kaya naman dito na muna ako. Tatawagin naman ako ng tao ko kapag kailangan ko nang pumasok. Ikaw, bakit ka nasa labas pa?
Tanong ni Don Baron. Muli na namang naalala ni Matilda ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip siyang pumasok sa loob ng venue. Naramdaman na naman niya ang kaba. Naiisip pa lang niya mga matang nakatingin sa kanya ay parang hindi niya nakakayanin. Are you okay? Tanong ni Don Baron nang makitang tila natulala na lamang siya. Ayos lang naman po ako. Kasi nahihiya pa kasi akong pumasok sa loob kaya dito po muna ako. Paangin po muna sa labas. Buti nga po at nakita at nakausap ko po kayo. Hindi po ako nabore. Nakangiti niya pang sagot. Natawa na lamang sa kanya si Don Baron. Maya-maya lang, dumating na rin ang isa sa mga tauhan ng matanda at sinundo na rin ito. Kumaway pa ang matandang si Baron sa kanya bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Matilda hanggang sa mga sandaling yon dahil para sa kanya, bibihira na lang talaga ang mga taong gaya ni Don Baron. Karamihan kasi sa alam niyang mayayaman ay matataas din ang tingin sa sarili. Pero kakaiba si Don Baron sa kanya. Sobrang mapagkumbaba kasi ang matandang yon. Lumipas na rin ang ilang minuto, nagsimula na ang event sa loob. Kaya naman pumasok na rin ang dalagang si Matilda. Pinagpapawisan na ang kanyang palad. Pinipilit niyang mag-focus kahit na parang natutuliro na ang kanyang utak. Bago siya makapasok sa pinaka-venue, naramdaman niyang may humila sa kanyang dalawang babae. Pagtingin niya ay sina Lara at Aliyah pala yun. Dinala siya ng mga ito sa dressing room. Naroon na ang malaking kahon na kanyang paglalagyan. Naroon din ang babae na dapat ay tunay na sasayaw pero papalitan niya yon. Suotin mo na ang damit ng babaeng yan dahil ikaw ang sasayaw dyan mamaya. Gigil na sabi ni Lara. Ramdam na ramdam ni Matilda ang galit ni Lara pero hindi na lamang niya yun papatulan. Alam niyang baka mas lalo pang maging komplikado ang lahat kapag ginalit niya ito. Sinunod ni Matilda ang gusto ng dalawa. Sinuot niya na ang sexing kasuotan na galing sa babaeng dancer. Costume yun na parang si Catwoman. Bakat na bakat ang hubog ng kanyang katawan. Naiilang siya sa kasuotan niya, pero wala siyang magawa dahil hawak ni Lara ang dignidad niya. Wow, ang ganda-ganda mo, girl. Para kang bayarang babae na sumasayaw sa mga private bar. Sabi ni Aliyah sa kanya na mas lalo naman niyang ikinahiya. Sa mga sandaling ito, nagsisimula na ring mandiri si Matilda sa kanyang sarili. Galingan mo ang paggiling ha. Malay mo, bigyan ka ng tip ng mga CEO. Tandaan mo, mayayaman ang mga makakaharap mo mamaya. Natatawa pang sabi ni Lara sa kanya. Tinanggap na lamang niya ang sinasabi ng mga ito. Maya-maya pa, iniwan na rin siya ng dalawa. Ang kasama na lamang ni Matilda noong mga sandaling yon ay ang babaeng dancer at ang dalawang lalaking magtutulak ng malaking kahon. Ano ba kasing trip ng dalawang yon? Binayaran kasi nila ako eh. Kailangan ko rin ng pera pero kung gusto mo, pwede ko naman silang i-scam. Ako pa rin ang papasok dyan sa kahon para hindi mo nagawin yan. Sabi sa kanya ng babaeng dancer. Pero tinanggihan niya ang sinabi nito. Kailangan niya kasing gawin talaga yon. Kung hindi, mas lalo lang siyang malalagay sa kahihiyan. Ayaw niyang malaman ang lahat na pinagtangkaan siya ni Noel. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Iniisip na lang niya na matatapos din naman ang lahat ng yon kapag nagawa na niya ang pinagagawa sa kanya. Umaasa na lang siya na sana ay walang makakilala sa kanya. Pero kinakabahan pa rin siya dahil half mask lang naman ang kanyang susuotin. Makalipas ang ilang sandali, naririnig niya na ang malalakas na tugtugan. Senyales na yun na nagsisimula na ang program sa loob. Maya-maya lang din ay pumasok na rin siya sa malaking kahon. Naramdaman na lang niya na itinutulak na siya ng dalawang lalaki. Habang nasa loob siya ng kahon ay umiiyak ang dalaga. Hindi niya inakala na sasapitin niya ang ganon. Hindi niya inakalang aabot sa ganitong klaseng pambubuli ang mararanasan niya. Makalipas pa ang mga minuto, tumigil na rin ang pagtulak sa kahon. Naramdaman niyang nasa backstage na sila dahil sa dami ng naririnig niyang hiyawan sa labas. Huminga siya ng malalim. Lord, kayo na po ang bahala sa akin.
Bulong na lamang niya sa sarili. Nang marinig niyang nagsasalita na ang host, dito na siya mas kinabahan. Lalo na nang pinapakilala na ang nasa loob ng kahon. Naririnig niya ang sigawan ng mga lalaki. Naririnig niya ang hiyawan ng mga lalaking tila sabik na makakita ng babaeng sumasayaw. Noong mga sandaling yon, tila ba handa ng kalimutan ni Matilda ang kanyang puri at dangal. Ladies and gentlemen, ang inaabangan ng mga kalalakihan, ang ating panghimaga sa mga games. Let's welcome the Catwoman in a Box! Pagsabing yon ng host, naramdaman na naman ng dalaga ang pagtulak sa kanya ng dalawang lalaki. Nang tumigil yun ay tumigil na rin ang tugtog. Ang tagal niyang lumabas sa kahon. Nagbubulong-bulungan na ang mga lalaki. Nagsisigawan na rin ang ibang kababaihan. Humugot muna siya ng lakas ng loob. Nang bumuka na ang kahon, bumungad na ang dalagang si Matilda. Marami siyang narinig na sumipol. Sinuyod niya ng tingin ang buong paligid. Ang daming matang nakatingin sa kanya. Lalong-lalo na mga CEO ng iba't ibang kumpanyang nasa harapan niya. Hiyang-hiya ang dalaga. Sa sobrang takot at kahihiyan, tila naging matigas na rin ang paggiling ng bewang niya. Nanigas ang bawat galaw niya na siya namang pinagtawanan ng mga nanonood. Hindi lang doble-dobleng kahihiyan ang dinanas ng dalaga. Tripling kahihiyan pa ang inabot nito. Tumigil siya sa pagsasayaw. Palingon-lingon siya sa kung saan at ang daming nagtatawanan. Ang daming nagsasabi ng boo. Ang celebration sana ng anniversary ng kumpanya ay tila naging comedy show para sa iba. Naramdaman na lamang ni Matilda na tumutulo na ang kanyang luha. Nanginginig na siya sa takot. Pilit niyang hinahanap ng tingin kung nasaan si Brent. Pero sa dami ng tao at dahil na rin sa dilim, hindi niya yun makita. Pero nagulat na lamang siya nang makitang umakyat na ng stage si Brent. Hinubad nito ang suot nitong coat at tinakip sa dalaga. Marami ang naghiyawan at kinilig sa ginawa ni Brent. Dahil din doon, naramdaman ni Matilda na hindi siya nag-iisa. Aalis na sana sila ng stage pero biglang dumating si Don Baron. Niyakap nito ang dalaga. Iyak nang iyak si Matilda. Wala na itong pakialam kung CEO ang niyayakap niya. At wala na rin siyang pakialam kung anong eksena ang kanyang ginawa. Nang medyo tumahan na ang dalaga, paggalit na inagaw ni Don Baron ang mikropono sa host. Dinala ni Don Baron si Matilda sa gitna na kasama pa rin si Brent. I want to know kung sino ang may pakana ng Catwoman in a Box na ito. Dahil ang pagkakatanda ko, ipinagbawal ko na ito nung nakaraan pa. Galit na wika ni Don Baron. Walang nagsasalita, walang umaamin. Kahit ang host na nasa gilid ay hindi rin makatingin ng maayos. This woman has a very pure heart para maranasan niyang pamamahiya na ganito. I know her personally. Kahit na ilang beses pa lang kaming nagkakausap, alam kong hindi siya ang tipo ng tao na gagawin niya ito. Disenteng babae ito. Matino, mabuting babae. Kaya hindi ko matanggap na ginaganito ninyo ang isang mabuting tao na walang ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng maayos. Kayong lahat na tumatawa, mga wala kayong kaluluwa. Kinakaya ninyong pagtawanan ng paghihirap at kahihiyan ng ibang tao? Tumahimik ang buong venue. Kahit bulong ay wala silang marinig. Tila natauhan ng mga yon. Ngayong gabi, gusto kong kunin na rin ang oportunidad na ito para ipakilala ang aking apo sa inyong lahat. Ang aking apo na magmamana ng lahat ng aking ari-arian. Ang aking apo na matagal ko nang hinahanap. Anak siya ng anak kong napariwara. Kaya naman sa puntong ito, gusto kong iparamdam sa kanya na meron siyang lolo na handang dumamay sa kanya. Sumenya si Don Baron sa kanyang tauhan. May dala-dala yung bulaklak.
Binigay ni Don Baron ang bulaklak kay Matilda. Naguguluhan naman ang dalaga sa mga nangyayari. Iha, gusto kong ako ang unang lalaki na magbigay sa'yo ng bulaklak. Kaya sana'y tanggapin mo ito. Sabi ni Don Baron. Pero naguguluhan po ako. Ano po bang nangyayari? Tanong ni Matilda. Ngumiti lang ang matanda sa kanya at muli itong humarap sa mga tao. Ladies and gentlemen, nais kong ipakilala sa inyo ang aking apo na matagal ko nang hinahanap. Matilda Esmeralda de los Reyes Funtaverde. Nagulat ang lahat sa sinabing yun ni Don Baron. Kahit ang dalagang si Matilda rin ay napanganga sa kanyang narinig. Samantala, napansin na lamang nilang lahat na ang mga CEO sa ibaba ng stage ay agad na yumuko at nagbigay galang kay Matilda. Sa samahan kasi ng mga CEO, si Don Baron ang pinakamataas. Kaya naman, malaki rin ang paggalang na ibibigay nila para kay Matilda na siyang apo ng matandang mayaman. Tama ang inyong narinig. Ang babaeng inyong hinihiya ay ang aking apo na matagal ko nang hinahanap. Sabi pa ni Don Baron. Pero sa halip na matuwa ang dalaga, tumakbo ito palabas ng stage. Hindi na ito nakapagbihis. Nakakostume pa itong lumabas ng venue dala-dala ang bulaklak na bigay ni Don Baron. Gusto niyang umuwi. Gusto niyang marinig ang totoo sa kanyang tiyahin. Pag-uwi niya, naabutan niyang matandang si Marina na abalang nagtatahi ng damit. Napatingin ito sa kanya at agad na itinigil ang ginagawa. Nagtataka itong lumapit sa kanya nang makita ang suot ni Matilda. Diyos ko, ano ba yung suot mo? Hindi naman ganyan ang suot mo nung umalis ka. At bakit meron kang bulaklak? Sino nagbigay niyan sa'yo? Tanong ni Aling Marina. Sandaling hindi nagsalita ang dalaga. Nakatulala lamang ito sa ibaba. Dito na naramdaman ni Aling Marina na tila mayroong nangyari. Ano bang nangyari, Matilda, anak? Tanong nito ulit. Tia, sabihin niyo naman po ang totoo sa akin. Totoo bang ang tatay ni Papa ay si Don Baron? Sa tanong na ito ni Matilda, napabuntong hininga na lamang ang kanyang tiyahin. Bumalik ito sa kanyang upuan at umupo na rin ang dalaga sa tapat nito. Tingin ko, kailangan mo na ring malaman ang totoo. Pero bago yon, gusto ko na munang humingi ng patawad sa'yo. Patawad kasi itinago ko ito sa'yo na kabilang sa marangyang pamilya ang papa mo. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng pamilya meron siya. Alam ko lang ay mayaman. Kaya naman natakot akong iwan ka sa kanila dahil baka mapabayaan ka lang din. Isa pa, babae ka. Naisip ko kasi na sa mayayaman, mas mahalaga ang apo o anak na lalaki kaysa babae. Kaya nag-alala ako na baka hindi ka rin maalagaan. Yun ang dahilan kaya ako itinago. Pero wala akong ideya na ang boss ninyo sa kumpanya ang iyong lolo. Sa katunayan, hindi ko rin kilala ang tatay ng ama mo. Ngayon napagtanto ko na kailangan mo na rin harapin ang tunay mong katauhan, ang iyong pinagmulan. Kasi naisip ko, kailangan mo rin ng ibang taong magmamahal sa iyo dahil hindi habang buhay ay nasa tabi mo ko. Kaya nang marinig ko ang kwento mo tungkol sa boss mong naghahanap ng apo at nang marinig ko ang pangalan niya, hinanap ko agad ang naiwang mga dokumento ng ama mo rito. At doon ko na kumpirma na si Don Baron nga ay lolo mo. Hindi makapagsalita si Matilda noong mga sandaling yon. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang una niyang mararamdaman. Bago pa siya makapagsalita, nakita nilang bumukas ang kanilang gate. Hindi na namalaya ni Matildang nasundan na pala siya ni Don Baron. Lumapit ito sa kanila at ngumiti ng malapad. Alam kong nagugulat ka sa mga nangyayari. Sorry kung nabigla ka. Pero, totoong ikaw ang apo ko. Ang ama mo ay ang anak kong bunso na napariwara. I'm so sorry kung natagalan ng paghahanap ko sa'yo.
Ginawa ko ang lahat noon para lang makita ka. Pero lagi lang akong nabibigo. Mabuti na lang at ang tiyahin mo na mismo ang humanap sa akin. Nagkausap kaming dalawa at nakumpirma nga naming ikaw ang apo ko. Iha, alam kong mahihirapan kang tanggapin ang mga nangyayari. Hindi kita pipilitin. Hindi kita mamadaliin. Ang gusto ko lang malaman mo na bukod sa iyong tiyahin ay narito rin ako para sa iyo. Pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ng aking anak. Hindi dahil nakukonsensya ako, kundi dahil mahal kita, dahil apo kita. Nung mga sandaling yon, hindi na napigilan ni Matilda na mapaiyak. Agad siyang yumakap kay Don Baron. Aminado naman kasi siyang nagugulat pa siya sa mga nagaganap. Pero hindi niya rin maikakaila na matagal niya nang gustong maramdaman na may lolo siya. Na bukod sa kanyang tiyahin ay meron pa siyang ibang kapamilya. Wala siyang kahit na anong galit na tinatanim. Sa katunayan, maluwag ang kanyang kalooban. Masaya ang kanyang puso dahil pakiramdam niya may parte ng kanyang pagkatao ang nabuo. Hindi ka ba galit sa amin ng tiyahin mo dahil hindi agad namin sinabi sa iyo? Tanong ni Don Baron. Humikbi-hikbi muna ang dalaga bago ito sumagot. Bakit naman po ako magagalit sa dalawang taong tanging meron ako? Naiiyak nitong wika. Nako, mabuti naman. Ang akala ko talaga ay magagalit ka sa akin kasi hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pamilya ng papa mo. Wika naman ni Aling Marina. Hindi po ako galit kahit na hindi niyo po sinabi sa akin. Ang mahalaga po sa akin ay yung ngayon. Meron na akong maituturing kong mama at papa. Sagot pa ng dalaga. Iyakan ang namayani sa loob ng bahay nung mga sandaling yon. Iyakan na dulot ng kasiyahan. Sobrang gaan ang kalooban ng dalaga. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Kinabukasan, inihanda siya ni Don Baron para formal na ipakilala sa bawat department. Maganda ang kanyang suot. Disenteng-disente. Ang ayos din ng mukha niya ay talaga namang mukha ng mayaman. Pagpasok pa lang nila ng entrance ng building, yumuko na ang mga gwardya sa kanila. Naninibago si Matilda noong mga sandaling yon. Hindi siya sanay na pati sa kanya, nagbibigay galang ang mga empleyado. Iha, kailangan mong masanay. Lalo na ngayon ikaw ang napipintong magmamana ng lahat ng ito. Kailangang iparamdam mo sa kanila na dapat kanilang irespeto. Pero dapat, lagi kang mapagkumbaba. Gaya nga ng sinabi ko, ang Diyos lamang ang pinakamataas. Napapangiti na lang din ang dalaga. Pero nang malapit na sila sa kanilang office team, biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga. Naalala na naman kasi niya ang ginawa sa kanya ni Lara at ni Aliyah. Noong mga sandaling yon, napansin na ni Don Baron na tila may bumabagabag sa kanyang apo. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito nang nasa harapan na sila ng sliding door. Iha, nandito tayo para turuan ng leksyon ng mga taong nananakit ng damdamin mo. Hindi mo kailangan matakot. Gagawin lang natin ang tama. Tumango na lamang si Matilda sa kanyang lolo. Pagpasok nila sa loob, sakto namang nakasalubong nila si Mrs. Rakal. Napatigil ito at nagbigay galang. Ganon din naman ang ibang empleyado. Agad na tumungo ang tingin ni Matilda kay Noel, pati na rin kina Lara at Aliyah. Hindi yun makatingin ng diretso sa kanya. Mrs. Rakal, hindi ka na team head ngayon. Isa ka ng department head. Sabi ni Don Baron. Po, Tugon ni Mrs. Rakal. Nalaman ko mula rito sa apo ko na naging mabuti ka sa kanya. Kaya deserve mo ang promotion. At ikaw naman, Saktong dumating naman si Brent na may dala-dalang papel. Mukhang nautusan lang ito ng team head nito. ikaw lalaki. Nakita ko kung paano mo ipagtanggol ang apo ko. Magmula ngayon, team head ka na. Ikaw ang papalit kay Mrs. Rakal. Sabi naman ni Don Baron sa binata. seryoso po? Tugon ng binata.
Natawa na lamang si Matilda sa kanya. Matapos yun, pinagtuunan naman ni Don Baro ng iba. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Lahat ng nagkasala sa aking apo ay pagbabayarin ko. Ikaw lalaki na may pangalang Noel, pagbabayaran mo ang pananamantala mo sa aking apo. Kayong dalawang babae naman, magbabayad kayo dahil sa pambablockmail ninyo sa apo ko. Kayo rin ang may pakana ng pamamahiya sa kanya kagabi. Magmula ngayon, wala na kayong trabaho at gusto kong magdusa kayo sa kulungan. Sabi ni Don Baron. Nung mga sandaling yon, naiyak na lamang din ang dalawang dalaga. Habang si Noel naman ay natulala na lang din. Mga ilang sandali lang, pumasok na rin ang mga pulis. Dinala na ang tatlo at inalis na sa kanilang team office. Wala nang nagawa ang mga yon. Tumingin pa sila ng masama kay Matilda. Noong mga sandaling yon, nakahinga na rin ang maluwagan dalaga. Nabura na rin ang videong pinangtatakot sa kanya ng dalawang babae. Parehong nakulong ang tatlo. Dahil doon, pakiramdam ni Matilda ay magiging maayos na ang pananatili niya sa kumpanyang yon. Kinagabihan, naghanda ang ginang na si Aling Marina ng isang hapunan. Kasama si Brent doon. At syempre, ang lolo ni Matilda na si Don Baron. Isang simpleng hapunan lamang yon. Pero para kay Matilda ay yun na ang pinaka-memorable na sandali niya. Lolo, Tia, maraming salamat sa lahat ha. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala akong peace of mind ngayon. Wika ng dalaga. Matilda po, deserve mo ang lahat ng bagay sa mundo dahil mabuti kang tao. Sabi naman ng Don. Tama ang lolo mo. Ang kagaya mong siyang pinagpapala ng Panginoon. Dugtong naman ang ginang. Matilda, pagpatuloy mo lang ang pagiging mabuting halimbawa. Kailangan ng kumpanya ang kagaya mong mapagkumbaba. Tignan mo nga ngayon, sobrang humble ni Sir Baron. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaharap ko siya ngayon. Wika naman ni Brent na mahahalata ang paghanga sa mukha. Idol mo ba ako, iyo? Opo, ang galing yung businessman eh. Naku, baka magbulahan pa kayong dalawa dyan. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Baka lumamig na ang niluto ni Tia. Sabi naman ni Matilda. Sinandukan na nito ang kanyang lolo at tiya. Ganon din si Brent. Sa mga sandaling yun, tila wala nang mahihiling pa ang dalagang si Matilda. Ang matagal niya nang hinihiling ay natupad na rin sa wakas. Higit sa yaman, mas nagpapasalamat siya dahil kahit napapaano, mayroong mga taong nasa tabi niya na handa siyang samahan sa lahat. At ngayong masasabi na niyang mayroon na siyang buong pamilya, araw-araw niyang pagbubutihin ang kanyang ginagawa. Mas paghahandaan niya ang pakikipagtulungan niya sa kanyang lolo sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Napapangiti na lamang si Matilda habang pinagmamasdang nakangiti ang kanyang lolo at tiya. Para sa kanya, yun na ang pinaka-perpektong imahe ng kaligayahan. Ang imahe ng tunay na pamilya na kahit kailan, alam niyang hinding-hindi siya iiwan. Wakas!